Ya, naimbag nga bigat yo dita Pangasinan, masantos ya kabuosan et sikayon amin diyan, mga suki ng Bombo Radyo sa istasyon, sa hosting ni, Bombo Frammy. Ya, medyo mainit ngayon dito sa amin, Frammy. Um, ano ba, Miyerkules ng Mm. hapon, mag-a-alas-6 ng, gabi, 6:20 ng gabi at, nararamdaman pa rin namin ang tindi ng init. Mm. Although summer dito, pero, um, puwede kong ang na-experience namin ngayon ay kakaiba kaysa sa mga ibang summer na nagdaan. Mm. Dahil nga dito, totoo yang napabalita na ang aming probinsya ay nasa, state of, emergency. Mm. Kasi sa ngayon ay merong active wildfire, at least 105 mga locations kung saan nagaganap ang sunog sa kabundukan. Although naman noong kung natatandaan ng iba, nung June, before or during the, FIFA activity dito sa Vancouver Yes. there were 200 active fires that time. So, yung 200 bumaba na ngayon sa 105 pero hindi pa rin sapat ang, kakayahan ng ating mga firefighters, mga volunteers, mga authorities dito para sugpuin itong, wildfire na 'to. Mm. So, ngayon ang isa sa mga, restrictions dahil dito ay summertime, 'pag summer, Bombo Frammy, ang mga tao katulad na rin namin ng mga local residents, nandiyan kami, we love nature. Nandiyan kami na nagka-camping, nagha-hiking, nandiyan sa labas sa kabundukan. So, medyo bawas-bawas yung yung activity ng outdoor ngayon Mm. because also of the condition ng air quality. Mm. And makita mo ang langit. Before it was makita mo yung kagandahan ng langit, blue, white at saka Yes, yes. yung medyo yung pa-sunset na. Mm. Pero ngayon makikita mo, nararanasan namin, yung gray, yung gray na kulay, yung, medyo hindi masigla yung kulay Yes, ma'am. ng langit dahil nga doon nga sa sunog na nagaganap. Minsan sa umaga, imbis na makita mo ang sunrise, makikita mo kulay pula na araw. Okay? Kulay na pula na araw at saka yung air quality pa rin. So, ang diyan, some preventive measures ay siyempre alam namin na ongoing yang wildfire na yan. So we limit yung pagpunta sa bundok, we limit yung mga pagpunta muna sa hanggang masugpo ito. Pero in the past few days, nakaramdam din kami ng ulan. So yung ulan naman, Bombo Frammy, kung kayo dyan ay binabaha, dito naman ay nakakatulong sa pagbagsak ng matinding ulan doon sa kabundukan. Yes po. Manang Ruth, ngayon po ba, ano po yung nagiging challenge po sa tipong mga firefighters po na maapula po yung sunog po dyan po? Dahil sabi nga po ninyo, nasa state of emergency na po, ang po nga probinsya. At tatagal po ba yan? Dahil parang sabi nga po, summer at ngayon, 6:30 na po ng gabi po dyan, pero napakaliwanag po rin sa inyo po nga background po, Manang Ruth. Yeah. Ang siyempre ngayon medyo ang kagandahan niyan, Bombo Frammy, may mga volunteers tayo na pinadala ng Mexican government na tumulong sa atin sa pagsugpo. Although ang mga challenges ngayon is unang-una is yung heat, yung talagang sobrang init na nagdadagdag sa init ng apoy, and then at the same time siguro na rin yung malakas na hangin. So, yun ang mga nila. And then, yung manpower, I believe, tumutulong din yung mga iba't ibang syudad. So, just to give you a description dito sa kinaroroonan ko, parang dyan sa kinaroroonan mo, dyan sa Dagupan, ang kalayo ng nagaganap na wildfire ngayon is
from Dagupan to Bolinao. Mm. So ganun ang distansya niya. Alam mo dito, ang kagandahan dito sa British Columbia, dito sa aming probinsya, maraming ikumpara sa mga ibang provinces hindi kami nakaka-experience ng matinding snowfall, ng mga matinding yung mga snow blizzard pagdating ng winter. Kasi marami ang nagbibigay ng moisture dito is yung mga pine trees. Napapaligiran kami ng panay green nature. Yes. Yung panay kahoy-kahoy and then lake. Magaganda ang lake dito, Bombo Franny. Yes po. Fresh water sa mga kabundukan. And one cause talaga which is 60-70% ng wildfire cause is yung matinding lightning, yung kidlat. Oo. Yan. So, yun ang mga dahilan kung bakit. Although, pag ganito na summer, alam na nila na is wildfire season. So, nakahanda naman sila. Kaya lang, meron talaga yung malalakas ang apoy, malalakas ang ihip ng hangin. That's why yung mga ibang firefighters natin ay nahihirapan. So, there's still 51 na uncontrolled. 51. So there's kumbaga yung isang bayan na malapit sa Bolinao. Okay, if I may, ano bang malapit sa Bolinao na bayan, halimbawa lang, ganun yung isang bayan na malapit doon ay na-evacuate na. Na-evacuate na kasi yung lugar na yan ay hindi na nila mahirapan silang mag-contain. Dahil nga ito, sobrang init, nakikita mo. O ilang araw lang 2 araw lang umulan, pero it's still not enough, but it helps. Yeah. Yes. And wala naman po tayong mga kababayan po dyan or mga nag-aas po ng tulong po with our embahada dahil po dito po sa nasabi po nga wildfire po? As of now, wala naman tayong napabalita ng mga casualties ng mga kababayan natin. May isang Canadian citizen, Canadian resident na medyo matanda na rin, na middle age, na nasawi sa sunog. So pagdating naman sa wildfire operations, evacuation, nandiyan ang Red Cross, provincial government. Mabilis naman ang evacuation ng relief effort ng mga ng ating gobyerno. And besides, syempre pag ganito na sakuna, mga disaster syempre maraming mga cause ng delay sa hanap buhay, So may mga relief assistance at saka yung mga income supplement na binibigyan naman ng gobyerno para at least makatulong din sa mga pang-araw-araw na yung gawain ng mga ibang evacuees natin. Yes. Na hanggang ngayon ay hindi nakakapasok sa trabaho, hanggang ngayon yung mga bata ay hindi nakakapasok din sa mga eskwelahan nila. So marami ding mga operations na ginagawa ng ating gobyerno dito, provincial government. Alright. And Manang Ruth, may iba po ko ng usapin dahil nito nga pong nakaraang araw, dyan mismo sa Toronto, of course sa Canada pa rin po, nagkaroon po tayo ng El Mania ng ating kababayan with the tennis sensation na Alex Ayala. Si Alex, Alex. It was all sold out. Kamusta na po ngayon ang ambience po? Of course, wala na po siya dyan po, na out na po siya with this Canada Open, pero andun pa rin po yung hatak po niya with the audience po, with the tennis enthusiasts, ma'am. Yeah, totoo yan, Bombo Franny. Dito pa lang, yung connecting flight niya to Toronto, dadaan muna dito sa aming airport, Talagang sinalubong siya ng mga kababayan natin. And then, meron din tayong mga mag-anak, mga kaibigan sa Toronto na talaga namang nanood ng kanyang laro. And it was really sold out lahat ang tickets. Yes. At saka makita mo yung init ng pagmamahal, init ng suporta sa kanya, at
sa buong, all the Filipino community. At saka hindi lang yun, syempre nakaka-take din ng it's been pride sa atin. Pride sa atin na hindi lang siya represent niyang Pilipinas, Yes. no, kundi na rin sa buong pangkahalataan na yung dinadala natin na pwede rin pala tayo maging champion sa larangan ng sports na ito. Yes po. Maraming dito Franny, maraming mga sports enthusiasts dito sa Canada. Hindi lang mapa-basketball, hindi lang mapa-tennis, hindi. Kasi ang mga Pilipino kung minsan, ang diversion nila is into sports. Yung iba, katulad nga summer, pag ganito, nakwento ko na sa inyo, pag ganito na magandang panahon, na ganito na nagwa-wildfire, umiiba kami ng location just to spend yung summer. So ngayon nagkakaroon ng wildfire diyan sa east, diyan sa may bandang weste, o pupunta naman kami sa este, parang ganun. Alright. At talagang tumatak po, no? Iba talaga kasi kapag nakikita po natin ang ating kapwa Pinoy, kasi alam natin na ang ating tennis po ay hindi po talaga sa mga pang Pinoy eh. Hindi natin yan eh. Pero ito nasa world audience na po, international, yung Alex Ayala. At talagang grabe, parang wildfire din po yung parang wildfire din ang dinala niya dito sa Canada. Totoo yan. And then katatapos nga lang natin ng FIFA, and then after nung FIFA, pero nung marami mga lumabas din na yung sumuporta, syempre kasi very active din ang mga Filipino community dito, Bombo Franny. In fact, sa isang linggo, yung August 22, meron naman yung Baguio, yung Cordillera Group of Indigenous something. Yes. Nakalimutan ko yung kanya. Very active din sila. Kasi yun lang yung way na, yung bang, yung parang nandyan din lang kami sa Pilipinas. Yes. Yun ang pakiramdam namin. Pero ngayon, nakikiramdam din kami sa inyo dahil din sunod-sunod din ang bagyo, sunod-sunod din ang mga napapabalita na baha. So it's all, just keeping in touch kung ano man ang mga nangyayari, at ako ay nagpapasalamat dahil binigyan mo naman ako ng pagkakataon na maikwento ko rin, maibahagi ko din kung anong mga kaganapan dito ngayon sa Canada. And of course, andyan pa rin po yung culture po ng ating pong kapwa mga Pilipino, yung pagtutulungan, pagkakaisa na isang lahi, di ba, na with same language. Malakas yung ganyan na kultura dito, Bombo Franny. Siguro sa nakita ko, yung helping hand, meron yung Filipino community helping hand. Yes. Malakas ang kwan. Malakas naman yung camaraderie, at saka yung pagdating sa mga assistance na yan, minsan talaga nakakatuwa sa kwan. Nakakatuwa din at lumalabas yung pagkakwan ng ating mga Pilipino. Okay, and with that po, Manang Ruth, agyaman kami pagka-interview kanya yon, oras yon na binigay po sa amin po sa ating po nga palatuntunan. Manang Ruth, baka dapat mensahe iti kabagyan tayo. Unang-una, salamat ulit, Bombo Radio, Bombo Franny. At gusto ko lang sanang pabati din sa pamilya ni Manong Oscar, our former Vice Governor, Oscar Lambino. Please, if you see the relatives, si Manang Celia, all our best, all our regards, all our prayers, and talaga, isa siyang to me, kasi nakasama ko si Vice Gov, nakasama namin si Manong Oscar noong panahon ni FBR presidency, Bombo Franny, and then he's really I salute his dedication, his commitment to public service. He's a man of all masses. Nirirespeto niya ang lahat ng tao, hanggang sa ibaba. So I salute this man, and condolences na lang po sa kanyang pamilya. And it's a loss to us, but again, sabi nga nila, death is certain, and then absent from the body, present with the Lord. So we're just so condoled with the relatives, at saka yung sympathy na lang sa pamilya. Maraming salamat.